ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, walla walla, ting tang, walla walla bang bang. Kapag ikaw ay taga Toyota City, alam mo kung saang lugar ito mahanap. Kabanata 5.21. Habang inyong pinagbasdan ng aking inilarawan ay nasa kokote ko ang tanong kung ano ang aking pangalan ng aking contact. Ang pangalan ay wala pa sa oras maisilan. Ang bukas ng gusali naman ito ay tinutok ko ang kamera, kaya pakibasa na lang. Ito na yung mga araw na sinugod namin ang gusaling ito. Parang may nagaganap dito na mga sindikatong kasiyahan. Ang pangloob ay ganito kalawak. May kababalagan nga ditong nangyayari. Para merong mga pangarap dito na nabubuo para sa isang batang lalaki o batang babae. Dahil isa siyang lugar para sa baseball player o kaya softball player. Masuot nga ang helmet. Nanonood kaya ako ng Japanese channel na merong ganitong tournament. Mabuti naman alam ko na may mga lugar na malapit na pagpraktisan kung sakaling ako ay mag-join ng ganitong club. Para sa nanahimik na tumatangkilik sa akin ay huwag niyo akong gagayahin. Mawalan lang kayo ng trabaho. May soccer field kasi sa amin, kaya baka pwede ito rin sa amin gawin. Nakagawa nga kami ng train doon. Ito pa kayang baseball batting center. Nakalimutan niyo ba si Glicoman? Gustong gusto ko rin yung baseball player doon na New York Yankees sa Amerika. Ang batting center na ito ay meron parang kategory. Depende sa anong age. Doon sana akong mag-try sa 5 years old, kaso may mag-ama doon na nag-practice na ng batting. Kaya sinabi ng anak ko na babae na dito ako sa pro mag-practice. So kahit professional level siya, ay meron siyang adjustment no sa lakas ng paghahagis ng bola. Palaging busy ang batting center na ito, kaya hindi mo matiyak kung kailan ka makapasok. Hindi mo rin masabi na kailangan palawakan ng batting center na ito dahil hindi ko ito pagmamayari, hindi ko ito negosyo. So ito na yung larawan, ipapakita ko na sa inyo ang aking batting skill sa professional level. Ito yung araw na hinahamon ng aking kumpiyansa, aking self-confidence. Nang makita ko ang bola na parating sa akin ay talaga gusto kong lumabas, ngunit ang mga anak ko ay nasa likod nakatulong din sila sa aking ginagampan ng pangatawanan para silang aking mga number one fan. Hindi ka naman pala matatamaan sa bola, kaya higpitan mo lang ang paghawak sa baseball bat. Hindi siya magkamali na parang tao, pero makina siya na pwedeng mag-malfunction. Subalit, kailan naman kaya mauulit ang ganitong mga araw no na nakapasok kami? Kung kaya sinulit namin ng pagkakataon dahil ito ay biglaan na pagkakataon. Isang pagkakataon na makagawa na naman ako ng vlog sa aking YouTube channel. Kadalasan na nakikita kong pelikula, ito ay isang sports na panlalaki. Ngunit hindi pala. Pwede pala siya sa sports na pambabae at ito ay tinatawag na soft baseball. Mapababae man o mapalalaki ay nako, napakagastos pala nito na sports. Anong klase kaya ang puno ang ginagamit nito para makagawa ng baseball bat? Masyado naman ako kinawawas dito sa professional level na baseball batting. Nangarap kasi ako makapasok doon sa mga 5 years old level, kaso nga puno, kaya dito ako sa professional level. Mabigat kasi ang baseball bat sa professional level, kaya baka doon sa 5 years old ay magaan lang ang baseball bat. At iba rin siguro ang baseball bat na pambabae at panlalaki. Meron din pagkakataon na nainip ako kung kaya't inanyaya ko ang kambal ng aking anak na babae. Ngunit, invitation declined kasi wala talaga siyang kahilig-hilig sa sports na ito. Pwede lang ito na maging fans or cheering squad. Yan ang aking pagtanggap. Alam ko ang aking mga tinatanggap. Dahil life lesson nga eh. Nakakatuwa nga ako, diba? So, ito na yung larawan, ang bola na papunta sa akin. Yan ang lakas ng baseball. Yan ang bola na hinaharap ko na kailangan ko sana maihagis pabalik. Nag-try out si Ryan ah. Oh. Sige. Agol. Alam ko na pwede siya sa pambabae. Kaso habang nanood ako na nagsubok ang anak kong babae, ay parang ako na ang nagsabi na ayoko ang laro na ito para sa iyo. Kababae mong tao, ayoko to para sa iyo. Ang aking pagbahagi ng katapangan ay hanggang dito lang po sa vlog. Vlog ng katapangan, ng title siguro dito. Lako, matatapos lalo bang sunod na vlog ko? Meron pala dito vending machine sa soft drink at ice cream, pero wala doon sa City Library ng Toyota. Init ng Japanese summer ay kailangan mo talagang mag-refreshment, uminom na malamig o kaya kumain ng ice cream. Sa taong ito, napalapit ako sa melon flavor. Sa Bisaya, ito ay cantaloupe fruit. Ito pala ang cotton candy sa Japan. Isa sa mga junk foods na hindi namin ito ang pinakamalupit na taon at katibayan na ang flavor na talaga ito ay masarap. Oo, alam ko na dahil ang title ng vlog nito ay palitaw!